ang ating pong pamahalaan. Do we have a national food emergency for rice? Wala akong emergency dahil nagtataka ko, bakit pa sila maghihintay ng 2 linggo para ibabayan? Parang sinasabi mo doon sa mga nagsasamantala, o bilisan nyo yung pagsasamantala nyo kasi after 2 weeks ibababa ko na yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Kausapin na po natin si Ginoong Raul Montemayor. Sir, maganda umaga po. Yes, Ted, good morning. Apo, maganda umaga po. And sana nga po magandang ating linya ngayon. Ito ba'y landline na? Ano? Apo, sige. Hindi, nagluloko yung landline. Ay, yun. Nagluloko. Sana po hindi magloko itong ating linya kasi nga napaka-importante natin pag-uusapan. Sir Raul, ito ho muna. Siguro po daw in a few days ay baka na ho magdeklara ng National Food Emergency for Rice ang ating pong pamahalaan. Do we have a National Food Emergency for Rice? Wala akong emergency dahil ang dami-dami nating bigas, dahil ang dami nating inangkat last year na hindi naman naubos, wala namang kalamidad. Ang presyo, bagamat mataas, ay unti-unting bumababa na. So, inamin naman nila Asik de Mesa na kung merong kapangyarihan ang NFA na magbenta ng bigas, hindi na nila kailangan i-declare ang emergency. So, kaya nila kailangan i-declare ang emergency dahil sa batas, hindi pwedeng magpaluwal ang NFA ng stock niya kung walang emergency. So parang baliktad. Gusto nilang ibenta yung stock ng NFA. So gagawa sila ng emergency para maging legal yung pagbenta nila ng NFA rice. So ang kanilang pamamaraan para po ma-dispose ito pong NFA rice ay sa pamamagitan po ng pagdedeklara ng National Food Emergency for Rice. Opo. Yes. Oo. Hindi naman po namin sinasabing mali, pero mukhang parang twisting the law, no? Pero maganda naman yung adhikain nila dahil naghahanap sila ng paraan na pababain yung presyo ng bigas. So ang solusyon nila, ilabas yung stocks ng NFA at ibenta na mas mura through the LGUs and Kadiwa, which they can do only if there is an emergency. Opo, pero siguro ho maganda rin malinaw natin sa Raul na maging kahapon sa aming panayam kay Ginoong Larry Lacson, sinasabi niya na kaya naman din mas mura ang NFA rice kasi nga subsidized, ang sinabi niya 10 pesos per kilo ang subsidiya ng gobyerno sa pagbebenta nga ng NFA rice dito po sa LGUs, ang maging sa DSWD at ilang government agencies gaya po ng BJMP. Opo. So, paluging benta. Palugi. Imagine na kung 300,000 tons yan, 300 million kilos, times 10 pesos per kilo ang lugi. Lugi sila ng 3 billion. So, ang question is it worth spending that much money? At saka, yung 36, kung gusto nilang pababain yung presyo ng merkado, walang negosyante ang papatol sa 36. NFA na nga lugi. Lalo pa sila kung ibebenta nila ng malapit sa 36. Lugi silang lahat. Hindi nila gagawin yun. Hindi nila ibababa sa level ng 36 or even 36. Yun ho kasing sinasabi din ng katwiran po ng DA at ng NFA kasi sa halip na masira ito, sa halip na mangamoy itong old stock na ito, ay dapat nang ma-dispose ASAP. Ano po masasabi niyo ron? Actually sa batas, maliwanag doon na kung malapit nang masira yung bigas o paparating na doon, pwede actually nila i-dispose but through auction. Nakalagay doon sa batas, through auction. Kasi nga naalala nyo, Ted, last year, natanggal pa nga yung administrator dahil ibinenta na yung old stock sa 25 pesos. Kaya nung inimaindahan nila yung RTL, yung Rice Tariffication Law, tinanggal nila yung option na ibibenta yung old stocks through negotiated sale. Kailangan auction lang. Pero meron pang isang provision dun sa batas na sinasabi na kung merong emergency, pwedeng ilabas yung NFA stocks not through auction but through negotiated sale sa LGU at Kadiwa. Yun ngayon ang pinupuntiryan nila para hindi sila mapilitan mag-auction. Dahil pag-auction nga naman, pataasan ang presyo.
baka ibenta yung NFA rice sa mataas na presyo. So it defeats yung purpose na pababain yung presyo ng bigas. So, kumbaga, talagang wala na silang pamamaraan na maging legal ang lahat ng ito, kundi lang sa pagdedeklara ng National Food Emergency for Rice. Meron bang elemento o meron bang mga dapat munang nangyayari before ka magdeklara ng National Food Emergency for Rice? There has to be an increase in prices or a supply shortage. Dalawa yung option, dalawa yung definition na supply shortage o kaya increase sa prices. No? Yan po ang magiging problema nila dahil ang presyo ng bigas ngayon mataas pero pababa na. Hindi nag-i-increase. Nag-increase siya last year at nung last year. Pero at this point in time, it is already going down. So how do you now say that there is an emergency when the prices are starting to go down? So, medyo huli yung pag-declare. Kaya actually nga, pilit yung pag-declare ng emergency. Ginagawa lang nila yon para may legal basis na ilabas yung NFA stock. Opo. Kahit walang talagang emergency. Opo. So, ito hong kung sakasakaling na maaari na itong ma-dispose ng NFA sa pamagitan po lamang ng pagbebenta nito mismo sa gobyerno din. Parang ganun po ang sinasabi. Wala nang pribadong sektor, wala nang auction sa mga rice traders ito. Gobyerno lamang din ang pwedeng mag-dispose nito. Yes. Under the emergency measure. Kadiwa. And ang pagkaintindi ko, ibibenta nila sa LGU at 36 per kilo. At sasabihin nila sa LGU, pwede mong ipasa yan, maximum price, 38 per kilo. Opo. So, kumbaga, talagang, maganda rin nga ang adhikain, no? Para at least 38 ang iyong bentahan sa LGU. Doon na lang magkakatalo sa ano bang klase ng bigas ito ngayon. Ano ang estado ng bigas kapag kanila lang na-dispose doon sa mga LGUs o maging sa kadiwa? Yes. At saka kung paano karami yan. Dahil ang estimate namin, yung 300,000 tons na yan ay sufficient lang for 5 to 8 days ng national consumption. Mabilis maubos yan kung ilalabas nila lahat. No? And ang next stage dyan, pag nailabas na lahat yan, wala na silang buffer stock or calamity. Paano yun? Kung biglang magkabagyo o magkalindol, wala na silang stock na ibibigay sa calamity victims. Maghihintay sila ng bagong ani para sila bumili ulit naman, di ho ba? Yun ang mangyayari. Pero what if something happens in between? Opo. Or what happens if pagdating ng anihan, hindi na naman makabili ang NFA dahil mas mataas ang presyo ng trader. So how do they replenish the buffer stock? Meron din kasing bali-balita po na ang NFA naman talaga dapat ding magkaroon ngayon kasi ito lalabas dito, cash ito, di ba? Na transaction, no? Babayaran sila para meron silang magamit din na pondo sa kanilang operasyon kasi kinakapos din sila sa pondo. Oo, kasi wala silang pang sweldo kundi galing sa benta ng bigas. Kaya dito nabipressure sila ngayon na ilabas yung stocks nila. Hindi lang yung aging, pati yung ibang stocks para makapagbenta sila ng bigas at meron silang pangsweldo. Kaya okay din naman yun pero a little bit dangerous dahil baka mamaya ilalabas nila yung stock kahit walang calamity o emergency para lang magkaroon ng sweldo. Parang may conflict of interest dyan. At pangalawa, pag nagbenta kasi ng stock yung NFA, yung benta nila ay pumapasok as corporate income. Na pwede nilang gamitin sa kahit ano, hindi nila kailangan ibalik yun doon sa pondo sa pamimili ng palay sa magsasaka. Aasa na naman sila sa new appropriation ng Congress or another fund to buy new palay. Pero yung dating binigay ng Congress last year, pwede nilang gamitin yun sa sweldo at iba pang bagay at hindi nila kailangan ibalik doon sa procurement fund nila. Pero pwede rin po ibalik doon? Hindi nila ginagawa yun Dahil corporate income na daw yun. Hindi naman, pag once it's corporate income, it is not anymore a procurement fund. Okay. Sige po. So, ito po namang MSRP, sir. 58 pesos. Nagsimula na daw ito kahapon. And in 2 weeks' time ay ibababa nila
sa 55. Ito pong imported rice. But basically nga po, kapag sinabi mong 58 ngayon sa imported, yan po ay pumapatak at doon sa kanyang klasifikasyon na special and premium rice. Ano po ang inyong take dito, sir? Mataas pa rin yung 58, no? Kasi nakita namin sa datos ng Philippine Statistics Sandali po, Authority. Sir Raul, sandali lang po kasi yung aso medyo narinig natin. I hope you don't mind. Ano po, baka lang, sorry sir, masyado akong demanding. Kasi itong ating panayam na ito, gagamitin din po natin sa mga pagbabalita ito. Kaya dapat nga po medyo maganda-ganda ang ating pong audio, kumbaga. Sorry sir Anyway. Okay, sige po. So, 58 po and then in 2 weeks time daw po 55. Yes. Noong wala pa kasing crisis, ang diferensya ng import cost at saka retail cost ay mga 14 pesos lang. Kasi mula sa importer, dadaan ng wholesaler, retailer, dealer, ganyan. Plus 14 pagdating sa consumer. Pero ito ngayon, pagkamat binabaan yung taripa, nakatipid yung mga importer, yung margin lumobo ng 18 to 20 pesos. Lumaki yung patong ng mga nasa gitna. And that explains why mataas pa rin yung presyo ng bigas. Kasi yung natipid sa tariff reduction ay naipit doon sa bulsa ng mga importer at wholesaler. Lumalabas sa data ng Philippine Statistics Authority, hindi masyadong namimihasa yung retailer. Ang malaking portion ng pagsasamantala ay mukhang nangyayari sa kamay ng importer or wholesaler. Kaya ang parang sakpan lang namin, may SRP, may unlabeling, may pagpapaluwal ng NFA rice, pero walang pagtutugis doon sa nagsasamantala. Bakit? Yun po ang inyo pong katanungan dahil tukoy na naman, kumbaga, kung sino ang nakikinabang dito po sa pagpapababa sa taripa sa inyo pong pagkikwenta, ay umabot na ito sa magkanong halaga, Karaul? Sa ngayon, ang pwede pa nilang ibaba yung presyo ng 4 to 5 pesos per kilo. Babalik lang yung kita nila sa dating level. No? Hindi sila malulugi kasi extra. Yan yung taripa, yan yung savings sa tariff na hindi nila ipinasa sa consumer. Kaya yung 58, bawasan mo ng 4 o 5 piso, pwede pang itulak yung bigas na yan sa magkano, 50, 53, 52. Kita pa rin yung mga negosyante dyan. Kaya nagtataka ko, bakit pa sila maghihintay ng 2 linggo para ibabayan? Parang sinasabi mo doon sa mga nagsasamantala, bilisan nyo yung pagsasamantala nyo kasi after 2 weeks, ibababa ko na yan. No? Parang what for? Klaro naman na mayroong pagsasamantala. At maliban doon, madali nilang tukuyin dahil yung almost 80% ng imports, 20 importer lang ang nagpapasok niyan. Hindi tulad ng hahabulin yung retailer, mga 40,000 retailers yan. Paano mo ibibilang ko yung mga yan? Ito, 20 lang yung investigahin mo. Tumbukin mo saan nila binenta yung bigas, sa anong presyo, at yung bumili sa kanila saan naman pinasa yung bigas. Madali lang actually gawin Pero bakit hindi nila ginagawa? Yun ang parang nagtataka ko. Ang dami-dami nilang mga panukala, magpapalugi pa ang gobyerno sa NFA rice. Pero itong mas simpleng paraan para matugis at medyo matakot yung mga nagsasamantala, parang hindi nila ginagawa. Ewan ko lang kung bakit. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman